Gracia. Ang Martes ng buwan ng Disyembre, ito po, ang ating pong banal na pagdiriwang ay sa pamumuno ni Reverendo Padre Benny Tuazo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Muli tayo natitipon ngayon, unang linggo ng buwan. Ating ginugunita ang ating patron na si San Antonio. Patuloy tayong dumudulog sa kanyang pamamagitan na sana'y pagkaloob ng Diyos ang ating minimithi na kagalingan lalaban sa pandemyang ating nararanasan. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Ang baka at ang uso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animo ay turo. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang bayan ay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya ay bahaginan, upang siya ay maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin, hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, sa unang bahagi ng Ebanghelyo natin ay parang nagre-report, no, ang ating Panginoong Kristo sa Ama kung paanong tinutupad niya ang kanyang misyon bilang tagapagligtas. At sa bandang huli ng Ebanghelyo, parang binulungan niya yung kanyang mga alagad at sinasabi sa kanila na swerte kayo, no? Mapalad kayo kasi nakita niyo ako at narinig. Tinutukoy niya yung sarili niya bilang Mesiyas na inantay, hinanap ng maraming mga hari at mga tao nung panahon na yon. Dangan nga lamang at hindi nila siya nakilala dahil nga iba yung paraan ng pagdating na ginawa ni Jesus, kaiba sa inaasahan ng marami. And yet the truth is, indeed, no, mapalad sila dahil nga narinig at nakita nila ang Panginoong Jesus. Ewan ko kung isa rin yan sa naging pangarap o hinangad ninyo, no? Naisip nyo kaya yung sana nabuhay na lang ako nung panahon ng Panginoong Hesus. No? At kung nabuhay ka kaya nung panahon ng Panginoong Hesus, sino ka kaya dun sa mga apostoles o sa mga taong kanyang nakasalamuha? Ano kaya yung iyong magiging ugali? O paano ka kaya tutugon sa kanyang tawag? Will, mag-iiba kaya ang buhay mo? May iba kaya yung iyong paraan ng pag-iisip? May iba kaya yung paraan ng yung pag-uugali? Siguro, malamang sa hindi, pareho pa rin. Kasi minsan may mga nasabi, kung nabubuhay lang ako ng Panginoong Hesus, panahon ng Panginoong Hesus, maniniwala ako sa Diyos. Pag nakita ko yung kanyang mga himala, maniniwala ako sa Kanya. Pag narinig ko yung kanyang mga sinasabi, kung ayon sa paano inilalarawan sa Ebanghelyo, kung gaano siya kagaling, maniniwala din ako. Pero anong kaibahan natin sa mga Hudyo? Nakita nila si Jesus. Nakita nila, nasaksiyan nila yung kanyang mga himala. Narinig nila yung kanyang sinabi. Pero di ba totoo, hindi lahat ng nakakita at nakarinig sa kanya ay sumunod sa kanya. In fact, isa nga sa kanyang mga apostoles na nakasama niya ng kulang-kulang 3 taon, itinatwa pa siya, ipinagbili, no, sa 30 pirasong pilak, at siya itinatwa ni Pedro 3 beses. Di ba? How are we different from them? We would have been different from these people? I doubt it. No? Kung paanong sa ngayon,
kahit hindi tayo nabuhay ng Panginoong Jesucristo nung kanyang panahon, ang katotohanan na siya'y nabuhay, naniniwala tayo na siya'y nabuhay, at siya'y nagturo at gumawa ng mga himala, at ang mga turo at himalang yan ay tinatanggap natin ngayon dahil sa mga apostol. Bakit hindi pa rin tayo naniniwala? At bakit kulang pa rin yung ating pagtugon? So, ibig bang sabihin, tayo ay naninindigan sa kasabihan na to see is to believe? Pag nakita ko, maniniwala ako. Pero di ba, isa yan sa naging aral ni Tomas. Nung nagpakita ang Panginoong Yesus na muling nabuhay, si Tomas naghanap pa. Thomas was an apostle. 3 taon niyang nakasama si Jesus. And yet, ganun pa rin yung kanyang katwiran. Kung hanggat di ko nakikita ang mga bakas ng tusok, ng sibat sa iyong tagiliran at ang pako sa iyong mga kamay, hindi ako maniniwala. Si Tomas na yon. And I think we're not better than Thomas in so many ways. Yeah? Kasi mismo siya nakasama ng Panginoon. And yet for him, sabi niya, kung hindi ko makikita, hindi ako maniniwala. And because of that, sinabi ng Panginoon yung isang mensahe para sa lahat, lalong-lalo na sa atin. Anong mensahe? Mapalad ang mga hindi nakakita, subalit naniwala. Diba? And he was referring to us. Tayo yung hindi tayo yung hindi nakakita sa Panginoon katulad ng mga apostoles. And yet, if we believe, even if we have not seen, we are blessed. At yan ang hamon sa atin. Hamon sa atin na kung tunay tayong naniniwala na si Kristo nga ay tunay na nabuhay at siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos na matay para sa atin, we don't have to see Him the way He was then. Pero in fact, kung may pananampalataya nga tayo, dito pa lang sa altar na to, 3 paraan natin siyang makikita o mararanasan, di ba? Sa salita, sa pari, dahil akong kumakatawan, at sa Eucharistia mamaya. So ano pang hinihingi nating pagkakakita? Ano pang hinihingi nating ebidensya? Ika nga. Pero ito'y pananampalataya lahat eh. It's about faith. It's a matter of faith. Unless we believe, we cannot see. You see? Unless we believe, we cannot see. Hindi to see is to believe. Makita muna bago maniwala. Hindi pananampalataya yon. Pero ang tunay na pananampalataya, yung kahit hindi nakikita, naniniwala. At yun ang pinagpala. At yun tayo na inaasahan at hinahamon ng Panginoon ngayon. Taglay ang matatag na pananampalataya at lingap Ama ng Diyos sa pamamagitan ni San Antonio, manalangin tayo. O makapangyarihang Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagkahirang mo sa mga dukha bilang mga tangi mong kinapal. Ang mga kataga ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, ay nagkabunga sa buhay ng mga santo tulad ni San Antonio de Padua. Ipagkaloob mo sa amin ang kauring kagandahang loob at kaumuan upang pagbulay-bulayin ang iyong pag-ibig para sa lahat. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa Broderick at sa lahat ng mga obispo, para sa aming kura paroko Benito at sa lahat ng mga pari, upang patnubayan kaming lahat na magkaroon ng malasakit sa mga maralita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio de Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, upang ihanda nila ang sandaigdigan tungo sa ikalawang pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may labis na kayamanan,
upang matuto silang bahaginan ang mga naghihirap na walang pagkain, damit at bahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat, upang bukas loob na tulungan ang aming kapwa sa sarili naming kaya at kayamanan bilang mga kapatid kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, loobin mong magkaroon kami ng isip at kalooban para sa iyong mga dukha upang sa kanila ay magampanan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristong anak mo. Amen. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Antonio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupurit pinasasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito,
ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Antonio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay babasbasan ang mga ipamamahaging Saint Anthony's Bread. Ama ng Panginoong Jesucristo, minarapat mong ang iyong anak, ang tinapay ng walang hanggang kaligtasan ay may alay sa altar ng krus upang dalhin kami sa kaganapan ng buhay. Sinasamo namin, Ama, ng pagmamahal, na pagpalain mo at pabanalin ang mga tinapay na ito na iniaalay namin para sa kalwalatian ng iyong pangalan. Nawa kami na nagdiriwang ng parangal kay San Antonio de Padua, ang lingkod mong mababang loob, ay tumugon sa hamon ng mabuting balita na maging tinapay din na papawi sa gutom ng aming mga kapatid na nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Sumainyong Panginoon. at sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. At tapo tayo. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan. Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw umutawi sa bibig ng mga bibig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos, balang araw tatakbo. Distansya po sa pila. Huwag pong magdikit-dikit. Magsasayaw sa kagalakan, iinak sa katuwan. Atras po yung iba. Alleluia, Alleluia, narito na ang manunubos, luwalhatiin. Pakibilis po ng bigayan ng tinapay para hindi po magbara.